Maaga pa lang gising na si Katrina ng amoy ng bagong lutong tinapay na sumisingaw mula sa kanilang kapitbahay sa panaderya. Napabuntong hininga siya habang nakahiga pa sa kama. Hindi naman siya naiinggit, pero iba rin ang saya kapag naaamoy mo ang samyo ng harina, asukal at mantikang mainit. Napatingin siya sa orasan, 5:30 a.m. Ang bilis talaga ng oras. Bulong niya sa sarili. Bumangon siya, naghilamos at nagsuklay ng buhok. Mabilis siya nagbihis ng simpleng t-shirt at apron na may nakaburda na Katrina's Bakery. Nang lumabas siya ng bahay, malamig pa ang hangin. Kaunti pa lang ang mga tao sa kalsada, pero kahit ganon, may dala na siyang excitement sa dibdib. Ilang hakbang lang kasi mula sa bahay niya ang kanyang panaderya. Habang naglalakad, nakita siya ng isang matandang lalaki, si Mang Tonyo, na suki na niya. Uy, Katrina! Maaga ka na naman ah. Bati ni Mang Tonyo, habang may dalang bayong. Opo, Mang Tonyo, madami po kasing tinapay ang kailangan kong ihanda. Baka maubusan kayo mamaya. Sagot niya sabay tawa. Ako pa, di ko ipagpapalit at tinapay mo. Lalo na yung everlasting. Nako, ibang klase yun. Sabi na matanda. Nakangiti si Katrina habang nagpatuloy sa paglalakad. Ilang hakbang pa narating na niya ang maliit na panaderya. Maliit pero malinis at maaliwalas. May mga kortinang kulay dilaw at puti na bumabagay sa kulay ng mga tinapay na nakadisplay sa salamin. Pagkabukasin ng pinto, nagulat siya. Ang dami na agad tao? Bulong niya. Halos puno agad ang maliit na espasyo. May mga estudyante, mga nanay na may dalang bata, at ilang nagmamadaling trabahador. Good morning po, bati niya sa mga tao habang pinapapasok ang mga ito. Katrina, may everlasting ka ba? 2 pack agad sa akin. Sigaw ng isang babae naka-uniform pang office. Meron po ate. Wait lang po ha. Sabi niya sabay dumiretso sa likod para kunin ang mga tinapay. Sa likod ng counter, naamoy niya ang init at tamis sa mga tinapay. Malambot, makintab at may kakaibang aroma ang everlasting bread na siya lang ang may secret recipe. Tinatawag itong everlasting dahil kahit medyo tumagal na, malambot pa rin at hindi agad tumitigas. Binalikan niya si ate na kanina nag-order. Eto na po yung 2 pack ate, mainit-init pa, sabi niya, tsaka iniabot ang supot. Nako, salamat Katrina. Hindi kompleto ang breakfast namin sa office pag walang tinapay mo. Tsaka iba yung lasa nito, promise. Sabi ng babae habang binibilang ang bayad. Ngumiti si Katrina. Thank you po. Ingat po kayo ate. May isa namang estudyante, siguro mga high school na lumapit. Ate, magkano po yung cheese roll? Tanong nito, nahihiya pa. 5 pesos lang iha. Gusto mo ba ng 2? Opo, kay sarap po kasi eh. Sabi ni mama, soft daw, tapos cheesy sa loob. Correct ka dyan. Tawa ni Katrina habang iniaabot ang 2 cheese roll. Habang patuloy siya nagtitinda, narinig niya ang mga tao na nagkakwentuhan. Sabi ko na nga ba, dito ka bibili, Marites. Sabi ng isang ginang. Saan pa ba? Wala nang tatalo sa tinapay ni Katrina. Sagot ng isa. Napangiti si Katrina. Hindi niya akalain na magiging paborito ng mga tao ang tinapay niya. Dati, maliit lang na sideline ang panaderya. Ngayon, halos hindi siya matapos sa pagtanggap ng order. Pabili po ng 4 na everlasting. Sigaw ng isang lalaking nakabarong. Okay po sir, sandali lang po ha. Sabi niya, medyo hingal na habang nag-aabot ng sukli sa isang customer. Ramdam niyang pawis na siya, pero masaya siya. Ito ang gusto niyang gawin. Dumating si Mang Tonyo, nakangiti. Oh, Katrina, akin na yung everlasting ko ha.
Sabi nito. Opo, Mang Tonyo. Eto po, special to para sa inyo. Sabay abot ng isang supot. Salamat, Iha. Alam mo bang yan ang paborito ng mga apo ko? Kahit wala ng palaman, solved na sila. Tumawa si Katrina. Kasi naman po, may magic yan, Mang Tonyo. Biro niya. Habang binibilang niya ang sukli, napatingin siya sa mga tao. Ang daming bumibili, nagtatawanan at masayang nagkukwentuhan. Parang ang panaderya niya, hindi lang lugar para bumili ng tinapay, kundi parang maliit na komunidad kung saan nakikita-kita ang mga tao. Sa dami ng bumibili, hindi na halos makapagpahinga si Katrina. Pero kahit pagod, hindi nawawala ang ngiti niya. Dahil alam niya, bawat kagat ng tao sa tinapay niya, kasama ang puso at sipag niyang inilagay dito. At sa gitna ng amoy ng harina, mantikilya at matamis sa tinapay, tuloy lang si Katrina sa pagtitinda. Next po! Sigaw niya, handang harapin ang susunod na customer. Maingay at masaya ang loob ng panaderya ni Trina. Sunod-sunod ang mga taong pumapasok at lumalapas. Bit-bit ang kani-kanilang bag na tinapay. Pawis na siya, pero hindi alintana ang pagod. Sa bawat abot niya ng sukli at supot na tinapay, may kasama siyang ngiti. Habang inaabot niya ang sukli sa isang ginang, bigla niya narinig ang mga tili sa labas. Napakunot ang noo niya. Ano pa yun? Para namang may artista. Bulong niya sa sarili. Sumilip siya saglit sa salamin ng pintuan. Kita niya ang ilang babae na halos magkatatyakan para lang sumilip sa labas. May isa pang babae na muntik na mahulog ang hawak na cellphone kakapicture. Napailing siya. Ano bang meron dyan? Tanong ni Trina habang bumabalik sa counter para balutin ang tinapay. May kumalapit sa kanya, si Aling Mercy. Suki rin niya. Trina, anak! Ang sabi nila, may dumating daw na gwapong lalaki. Ang pogi raw, parang artista. Ang ganda pa ng kotse. Ani ni Aling Mercy, kitang-kita ang excitement sa muka. Ano naman po kung pogi? Hindi naman nakakabusog yun. Sagot ni Trina sabay tawa. Che, nako, baka bigla ka ma-inlove dyan. Biro ni Aling Mercy. Hindi po ako mahilig sa lalaki, Aling Mercy. Mas gusto ko pang magtinda ng tinapay. Sagot ni Trina habang patuloy sa pagbabalot ng cheese roll. Ngunit hindi maikakaila na mas lumakas pa ang hiyawan sa labas. Para bang dumoble ang tao sa harapan ng panaderya. Napapabuntong hininga si Trina habang tinitignan kung may mababasag na display case niya sa sobrang siksikan ng mga tao. Nang silipin niya muli, nakita niya ang isang magarang sasakyan na nakaparada sa harap mismo ng panaderya. Kumikinang ang kulay nito sa ilalim ng araw. Ang yabang ng kotse. Bulong niya sabay baling ulit sa mga customers sa labas. Pero halos ilang segundo lang, biglang lumakas ang sigawan. Parang concert na may biglang sumulpot na celebrity. Napalingon si Trina halos mapabitaw sa balot ng tinapay na hawak niya. Bumukas ang pinto ng kotse. Unti-unting bumaba ang isang lalaki. Tila slow motion sa paningin ng lahat. Maputi, matangkad, gwapo, maayos ang buhok parang bang bagong gupit. Suot ang isang itim na taksido na halatang mahal. Kumikinang ang mamahaling relo sa kamay at kahit hindi lumapit, parang naamoy ng mga tao ang pabango niyang sosyal. Oh my gosh! Si Josh yun! Sigaw ng isang babae. Ang pogi niya! Dagdag pa ng isa. Napataas ang kilay ni Trina. Josh? Sino yun? Bulong niya. Pero wala siyang panahong makiusyoso. Kumuha siya ng 4 na everlasting bread. Ibinalot ito at nilagay sa paper bag. Ngunit napansin niyang unti-unting papalapit ang lalaki sa kanyang panaderya.
Habang lumalapit, lalong lumalakas ang tilian sa paligid. Lahat ng mata nakatingin kay Josh. Parang biglang lumiwanag ang paligid. Pumasok si Josh sa panaderya. Tumingin-tingin sa paligid, halatang interesado. Sinipat niya ang mga nakadisplay na tinapay, tsaka ngumiti. Hi. Bati nito, mababa at malamig ang boses. Napasinghap ang ilang babaeng customer na tila kinikilig sa boses pa lang. Pero si Trina, nakataas ang noo, nakapamewang, hindi siya nagpapaapekto. Good morning po. Ano pong order nyo? Diretsong tanong ni Trina. Ngumisi si Josh, revealing his perfect white teeth. Parang commercial ng toothpaste. I heard you have the best bread in town. Yung everlasting ba yun? Tanong nito habang tinitignan si Trina na para bang iniiskan mula ulo hanggang paa. Nagkipit balikat si Trina. Opo, marami kang mabibiling tinapay dito. Pero kung everlasting ang gusto mo, meron ako. Laging sold out to. Sagot niya, walang kakurap-kurap. Napangisi si Josh, tila natuwa sa pagiging diretsyo ng dalaga. Tignan natin kung makakangiti ka pa mamaya. Sabi niya sa kanyang isip na para may binabalak siyang hindi maganda. Then I'll take one. Gusto ko tikman kung gaano kasarap. Sabi niya sabay labas ang isang black leather wallet. Inabot ni Trina ang supot ng isang mainit pang everlasting. Eto, mainit-init pa. 35 piso, sabi niya. Tinitigan ni Josh ang tinapay bago inabot ang bayad. Thanks, Trina. I'm Josh, by the way. Good for you, sagot ni Trina sabay kuha ng sukli. Mainit pa rin ang loob ng panaderya ni Trina. Kahit nakalabas na si Josh, hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan ng mga tao tungkol sa kanya. Nakatayo si Trina sa likod ng counter, parang walang nangyari, abala sa pagbabalot ng mga bagong labas sa cheese roll. Pero ilang sandali lang, bumalik si Josh, bitbit niya ang supot ng everlasting bread. Napatingin ang lahat. Para ba nagbalik ang isang artista sa entablado? May mga babae pang nagkikiskisan ng braso, pigil ang kilig. Siya na naman. Bulong ni Trina habang pinapahid ang harina sa kanyang apron. Lumapit si Josh sa counter. Ngumiti, pero iba ang ngiti. Parang may halong hamon. Mabagal niyang binuksan ang supot ng everlasting bread. Tila dahan-dahan para mas lalong umeksena. Lahat ng tao, tahimik, para bang nanonood ng isang eksena sa pelikula. Tinignan ni Josh si Trina habang unti-unting hinahati sa gitna ang tinapay. Mainit pa ito, may umuusok na singaw ng tamis at mantikilya. Nakatingin na silang dalawa. Si Josh, nakatitig na malalim. Si Trina, nakataas ang isang kilay, walang kakurap-kurap. Kinagat ni Josh ang isang bahagi ng tinapay. Mabagal niyang nginuya. Nakahawak ang mga babae sa dibdib, wari ay sabik na sabik sa magiging reaksyon. Halos ilang segundo ring walang kumikibo. Tanging tunog ng electric fan at usok mula sa oven ang maririnig. Pagkatapos ng ilang nguya, biglang tumigil si Josh. Napapikit siya saglit. May mga babae nang napasinghap, parang inaasahan ang isang, "Wow, ang sarap" na linya. Pero nagbukas si Josh na mga mata. May kakaibang kislap sa kanyang tingin, at sa harap ng lahat, ibinuga niya palabas ang nginuyang tinapay. Tumama ito sa sahig, nagkalat ang mumunting piraso ng everlasting bread. Halos sabay-sabay na napaha ang mga tao. Nagulat si Trina. Napatingin siya kay Josh. Matalim ang mga mata. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Trina. Agad na lumapit para pulutin ang nalaglag na tinapay. Pinunasan ni Josh ang bibig gamit ang puting panyo mula sa bulsa ng taksido. Tila disgusted ang mukha niya. Hindi naman pala ganun kasarap ang tinapay mo. Malamig niya sabi. Mukhang nag-aksaya lang ako ng oras.
Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. May ilan pang nagtakip ng bibig na parang hindi makapaniwala. Si Trina, na natiling nakatayo, bahagyang nanginginig ang kamay habang hawak ang nalaglag na tinapay. Bakit mo dinura? Kung ayaw mo, hindi mo kailangang bastusin ang pagkain. Mariing sabi ni Trina. Nangingilid ang luha, pero pinipigilan. Tumingin si Josh sa kanya. Nakangiti, pero halatang may bahid ng yapang. Alam mo kasi, Trina, sanay ako na lahat ng babae nakatitig sa akin, humahanga. Pero ikaw, hindi ka malang nagpakita ng interest. I guess, gusto ko lang makita kung ano ang meron sa'yo. Kung totoo bang exceptional ka. Pero, sorry, your bread's not that special. Nagpahinga ng malalim si Trina. Hindi siya agad nakasagot. Tila gusto niyang sumigaw, pero pinigilan niya ang sarili. May isang babae sa gilid ang sumigaw. Ang sama mo naman! Ang sarap kayo ng tinapay dito! Sinuportahan siya ng ilan pang customer. Oo nga, hindi mo naman kailangan duraan, sabi ng isa, pero tawa lang ang isinagot ni Josh. Parang lalo pa siyang natuwa sa ingay at gulo. Ladies, relax. Hindi ko naman sinabing pangit siya. Hindi lang siya impressive. And honestly, hindi rin ako impressed sa tinapay. Umismid si Trina. Pasensya na kung hindi ka na-impress, mariin niyang sabi. Pero kahit anong yapang mo, hindi mabibili ng pera mo ang respeto ng mga tao rito. Lahat ng customer ko, bumabalik, hindi dahil pogi ako, kundi dahil masarap talaga ang ginagawa kong tinapay. Tinitigan siya ni Josh, sandali itong natahimik, nagpakawala ng isang matipid na ngiti. Well, good luck with that, Trina. At sa harap ng mga tao, tumalikod siya. Marahang naglakad palabas ng panaderya, dumadaan sa kumpol ng mga taong bumubulong at nagmamasid. Habang umaalis, bahagya niyang iniangat ang kamay at kumaway sa mga babaeng halatang hindi pa rin makapaniwala sa inasal niya. See you around, sabi niya sa ere bago tuluyang lumabas ang pintuan. Nakangiti pa rin na parang walang nangyari. Habang naglalakad siya sa gitna ng kumpol ng mga taong nag-uusyoso, marami pa ring sumusunod ng tingin sa kanya. May ilang babae na tila nangihinayang, may iba namang halatang dismayado sa inasta niya kanina. Hawak niya ang kanyang mamahaling panyo, tinupunasan pa ang labi na parang ayaw na madikitan ng kahit anong mumo ng tinapay. Hindi naman pala ganun kasarap. Bulong niya ulit sa sarili, bahagyang nakangisi. Pero bago pa siya makarating sa kanyang magarang kotse, may biglang tumama sa likod ng ulo niya. Aray! Gulat na sigaw ni Josh, sabay hawak sa batok. Mabilis ang tinignan ang nalaglag na bagay sa sahig. Medyo nadurog ito at amoy matamis. Napakunot ang noo niya. Mamon? Bulong niya. Nilingon niya ang pinanggalingan ng bato at doon niya nakita si Trina, nakatayo sa pintuan ng panaderya. Nalilisik ang mga mata at nakaakbay sa bewang ang isang kamay. Hawak pa ang tray ng mamon sa kabilang kamay. Hoy! Ikaw, Josh! Sigaw ni Trina. Wala kang respeto! Napamaang si Josh. Bakit mo ko binato? Tanong niya, hawak pa rin ang ulo. Mamon pa talaga? Do you even know how much this tax cost? Wala akong pakialam kung magkano yung tax mo. Sigaw ni Trina, medyo nanginginig sa galit. Bastos ka? Hindi mo pwedeng duraan lang yung tinapay ko, tapos maglalakad ka na parang walang nangyari? Napansin ng mga tao ang komosyon. Unti-unting lumapit ang iba, sabik marinig ang eksena. Tinitigan ni Josh si Trina. Nakataas ang isang kilay. Okay, Trina. You're mad.
Gets ko yan. Pero, mamon agad? Hindi mo malang ako sinabihan. Sarkastikong sabi ni Josh habang pinupunasan ang maliit na mumo ng mamon sa balikat niya. Wala akong rason sa mga mayabang na katulad mo. Mariin na sagot ni Trina. Akala mo ba lahat ng tao matutuwa sa pogi mong muka? Hindi kita kilala at hindi ko kailangan magpaka-plastic para lang mapansin mo. Napataas ang kamay si Josh, parang sumusuko. Relax, okay? I was just being honest about your bread. Sagot ni Josh. And sorry, hindi ko talaga type yung lasa. Hindi ko naman sinabing pangit ka. Mas gusto ko na sabihing pangit ako kaysa bastusin mo ang pinaghirapan ko. Bulyaw ni Trina. Alam mo bang nagigising ako ng 4:00 na madaling araw para lang gumawa ng mga tinapay na to? Nagkatinginan ang mga tao. May ilan pang umoo bilang suporta kay Trina. Proud ako sa ginagawa ko. Hindi ko tinatapon o dinudura ang trabaho ng iba. Kahit gaano man ako kabisi, hindi ako bastos. Patuloy ni Trina, lumalalim ang tono ng boses. Napahinga ng malalim si Josh. Sa unang pagkakataon, parang nawala ang kumpiyansa sa mukha niya. Okay. You made your point. Sabi niya, hindi kumibo si Trina. Tinitigan lang siya ng matalim. Tumukot si Josh sa bulsa ng pantalon niya. Kinuha ang ilang bills at iniabot kay Trina. Bayad ko na rin yung mamon, kahit hindi ko nakainin. Sabi niya, tinitigan lang ni Trina ang pera. Hindi niya ito kinuha. Hindi ko kailangan ng pera mo. Matigas niyang sabi. Ang gusto ko lang, respeto. Saglit na natahimik si Josh. Pinagmasdan niya si Trina mula ulo hanggang paa, parang inaaro kung anong klaseng babae ito. At sa bandang huli, napabuntong hininga siya. Isinuksok muli ang pera sa bulsa, tsaka ngumiti ng tipid. Fine. You win, Trina. Nilingon niya ang mga tao sa paligid na parang nahihiyang ngumiti. At kayo, relax lang kayo. Hindi ko na kayo iistorbohin. Sabi niya sa mga nanonood. Lumakad siya papunta sa kotse. Binuksan niya ang pinto at sumakay. Bago tuluyang isara ang pinto, sumilip siya ulit kay Trina. For the record, hindi lahat ng babae kayang isnabin ako. You're one of a kind, Trina. Sabi niya, sabay ngiti, pero may lungkot na rin sa mga mata. Hindi sumagot si Trina. Nakatayo lang siya, hawak ang tray ng mamon, nananatiling matatag ang muka. Binuhay ni Josh ang makina ng sasakyan. Malamig ang tunog ng engine. Humarurot siya palabas ng kalsada. Iniwan ang mga taong nag-uusap-usap pa rin tungkol sa kakaibang eksena. Si Trina naman, napabuntong hininga. Hawak pa rin ang tray. Kung akala niyang tinapay lang ang kaya kong ipaglaban, nagkakamali siya. Bulong niya bago bumalik sa loob ng panaderya. Kinagabihan ay naisipan ng umuwi ni Trina. Pagkabukas niya ng pinto ng bahay, halos bumagsak ang balikat niya sa bigat ng pakiramdam. Pagkasara niya ng pinto, diretso siya sa sofa at napasalampak doon. Parang naubusan ng hangin. Ay, Diyos ko, bulong niya habang hinahaplos ang sentido. Inabot niya ang unan at niyakap ito ng mahigpit. Ramdam niyang kumakabog pa rin ang dibdib niya mula sa inis at kaba na naipon buong araw. Ngayon lang ako napagod ng ganito, sabi niya sa sarili. Dahil siguro kay Josh. Ay, lalaki talaga. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang na orasan sa dingding at mahina niyang paghinga ang maririnig. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Jonah. Ang kaibigan niya matagal na niyang kasama sa tinutuluyan. Naka-t-shirt lang si Jonah at may hawak-hawak na sandok. Uy, Trina! Kakauwi mo lang?
Bati ni Jonah, lumalapit habang nakangiti. Napatingin si Trina, matamlay. Oo, John. Para akong hinigop ng bagyo sa pagod. Sagot niya. Umupo si Jonah sa tabi ni Trina sa sofa, sabay dampid ng kamay sa balikat ng kaibigan. Grabe ka naman. Diba sanay ka naman sa busy sa panaderya? Tanong ni Jonah. Hindi ito kagaya ng ordinaryong araw, John. Ibang level to. Sagot ni Trina, tsaka nagbuntong hininga. Nagtaas ang kilay si Jonah. Aba, baka naman love life na yan, ha? May lalaking bumisita sa panaderya mo? Usisa ni Jonah sabay tawa. Napairap si Trina. Love life agad? Ewan ko sa'yo, John. Hindi nga. Grabe yung nangyari kanina. Dumating yung lalaking akala mo kung sinong artista. Si Josh, mayamang pogi na akala mo kayang bilhin ang mundo. Lahat ng babae sa labas, parang nahipnotis mo sa kanya. Pero tumingin siya kay Jonah. Nakakainis siya, John. Sobra. Lumapit pa si Jonah, halatang interesado. Ano ginawa niya? Tanong nito, nakapamewang. Bumili siya ng everlasting bread ko. Nasa harap ng lahat. Kinain niya. Tapos, dinura niya. As in, sa sahig. Ani ni Trina, mataas ang tono ng boses. Galit na alala ang pangyayari. Napabuka ang bibig ni Jonah. Ha? Ang bastos naman? Ang sarap kayo ng everlasting mo. Sigaw ni Jonah. Oh, diba? Grabe talaga. Tapos ang dami pang tao. Parang ako pa yung napahiya. Hindi ko naman siya tinataray nung una. Hindi ko lang siya pinapansin kasi nga, wala naman akong pakialam kung gwapo siya. Paliwanag ni Trina sabay pikit at buntong hininga. Umiling si Jonah. Hay nako, mga lalaki talaga minsan, mayabang. Akala nila, porket gwapo, lahat tayo matutunaw sa harap nila. Hindi nila alam, hindi lahat ng babae mahilig sa pabango at kotse. Sabi ni Jonah. Napatawa si Trina kahit na naiirita pa rin. Tama ka dyan. Kasi, ang kapal ng mukha, John. Kaya, binato ko siya ng mamon, sabi ni Trina. Napabulala si Jonah. Ha? Binato mo ng mamon? Tili ni Jonah, sabay hawak sa tiyan niya sa kakatawa. Ikaw talaga, Trina. Natawa na rin si Trina. Kasi naman, nakakainis siya. Wala siyang karapatang bastusin yung tinapay ko. Hindi niya alam kung ilang taon kong pinaghirapan yon. Hindi lang yung basta negosyo dyan. Parang anak ko na yung panaderya. Paliwanag niya. Tumango si Jonah. Seryoso na ang muka. Alam ko yun, Trina. At proud ako sa'yo kasi hindi ka nagpapaape. Kung ibang babae yan, baka nagpakit na lang at nagpaka-charming kay Josh. Pero ikaw, lumaban. That's my best friend, sabi ni Jonah, sabay yakap kay Trina. Napangiti si Trina. Salamat, Chan. Hindi ko alam kung tatawa ako o may iyak, sabi niya. Hayaan mo na yun. May karma yang si Josh. Ang mahalaga, hindi mo pinabayaan na sarili mo. At speaking of mahalaga, sabi ni Jonah, biglang tumayo. Tara na, kumain na tayo. Nagluto ako ng tinola. May malunggay. Baka sakaling mawala yung inis mo. Napabango si Trina. Biglang kumislap ang mga mata. Tinola? John, alam mo naman paborito ko yun. Sabi niya, parang biglang nawala ang pagod. Tara na, kumain tayo para maibalik yung energy mo, sabi ni Jonah. Sabay silang nagtungo sa hapagkainan. Naamoy agad ni Trina ang sabaw na mainit. May halimuyak ng luya at dahon ng malunggay. Habang nauupo sila sa lamesa, ngumiti si Trina. Pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ng dibdib niya. Ay,
Buti na lang nandyan ka, John. Sabi niya, habang nakatingin sa mangkok ng tinola. Ngumiti si Jonah. Laging nandito, Beshi. Oh, kumain ka na. Baka maubusan ka pa. At sabay sila nagsimula ng kumain. Tawa at kwentuhan habang lumalamig ang gabi. Maingay ang kubyertos habang kumakain sina Trina at Jonah ng tinola. Amoy na amoy ang luya at sariwang malunggay. Unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ni Trina habang humihigop ng mainit na sabaw. Ay, ang sarap talaga ng tinola mo, John, sabi ni Trina, nakangiti. Buti na lang ikaw ang kasama ko dito sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko kinaya yung araw na to. Ngumiti si Jonah. Aba, syempre, ako pa ba? Sabi niya, sabay kurot ng konti sa braso ni Trina. Napatawa si Trina. Grabe ka, parang hindi ka rin nangiinis kanina. Biro niya. Tawa lang si Jonah. Bigla naman itong tumayo mula sa upuan. Bes, sandali lang ha. May kukunin lang ako sa bag ko, sabi ni Jonah. O sige, huwag mong tagalan ha, at baka lumamig tong sabaw, sagot ni Trina sabay subo ng kanin. Naglakad si Jonah papasok ng kwarto. Naiwan si Trina na kumakain, pero ramdam niyang may kung anong excitement sa kilos ng kaibigan kanina. Parang may itinatago. Ilang minuto lang, bumalik si Jonah. May hawak na papel. Nakangiti ito ng malaki, parang may balak. Trina, ito oh, tignan mo. Sabi ni Jonah sabay abot ng papel kay Trina. Inabot ni Trina ang papel habang ngumunguya pa ng tinola. Inilapag niya muna ang kutsara bago binuklat ang dokumento. Baking contest? Bulala si Trina. Yap, sabi ni Jonah, halos mapatalon sa tuwa. Gaganapin sa Makati. Isang TV show daw to. Tapos may mga judges na sikat na chefs at pastry experts. Binasa ni Trina ang nakasulat. Habang binabasa, lalo siyang namulat at napanganga. Pwede kang manalo ng chance to work sa Sunrise Hotel? Gulat na sabi ni Trina. Oo, sagot ni Jonah, sabay turo sa parte ng papel. Ayan o, nakasulat. Winner will have the opportunity to work in one of the biggest hotels in Asia, Sunrise Hotel. Grabe diba? Alam kong matagal mo ng pangarap yun. Halos hindi na makahinga si Trina sa sobrang tuwa. John, Sunrise Hotel yan. Isa yan sa pinakamalaki at magagandang hotel sa buong Asia. Kung makakapasok ako doon, Diyos ko, umilaw ang mga mata ni Trina para siyang nakakita ng bagong pag-asa. Hindi lang yun, Besh. May cash prize pa, tsaka exposure sa TV. Eh diba, gusto mo rin makilala yung tinapay mo nationwide? Dagdag ni Jonah. Napatingin si Trina kay Jonah, parang may iiyak sa sobrang saya. John, alam mo bang pinangarap ko to? Mula pa nung nag-aaral pa ako sa culinary school, ang ultimate goal ko talaga ay makapagtrabaho sa Sunrise Hotel. Yun talaga ang dream ko. Grabe, sabi niya, nanginginig pa ang boses. Oh, edi sumali ka. 2 weeks na lang preparation, kaya kailangan mo nang magplano. Alam mo namang gagawin ko lahat para tulungan ka, sabi ni Jonah. Tumingin si Trina sa kaibigan, puno ng determinasyon ang mga mata. Magpa-practice ako araw-araw. Kailangan ko ng bagong recipe na kakaiba. Gusto kong gumawa ng tinapay na hindi lang basta masarap, kundi yung memorable, yung hindi makakalimutan ng judges. Tumango si Jonah. Baka pwede kang gumawa ng fusion. Halimbawa, Pinoy bread pero may twist. O kaya dessert bread na may local flavors, gaya ng kalamansi, ube o coconut. Ang ganda ng ideya mo, John! Gusto ko yung may Filipino touch.
Para unique. Kaso, kinakabahan ako. Hindi biro to, John. TV show, tapos mga professional chefs and judges. Ani ni Trina. Hinawakan ni Jonah ang kamay ng kaibigan. Trina, huwag kang kabahan. Magaling ka. Alam ko yan. Hindi lang basta masarap yung tinapay mo. May puso. Yan yung wala sa iba. Sabi ni Jonah, seryosong seryoso. Napangiti si Trina. Kahit may kaba, ramdam niyang lumalakas ang loob niya. Salamat, John. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to kung wala ka. Alam mong ikaw lagi ang source of strength ko. Sabi niya, sabay yakap kay Jonah. Ngumiti si Jonah. Tapik-tapik ang likod ni Trina. Oh, tama na yan drama. Baka umiyak na naman tayo pareho. Kumain ka na muna. Malamig na yung sabaw mo. Sabi niya pabiro. Natawa si Trina. Siya. Pero ako na ang maghuhugas sa mga pinggan mamaya. Utang ko sa iyo to. Sabi niya. Sabay kuha ulit ng kutsara. Yay! Araw ng bakasyon ko sa hugasan! Tili ni Jonah sabay tawa. At nagpatuloy silang kumain. Puno ng tawa at mga planong bumubuo ng bagong pangarap. Madilim pa na magising si Trina. Hindi pa tumitilaok ang mga manok pero gising na ang dugo niya sa kaba at excitement. 3:00 pa lang ng madaling araw nang lumabas siya ng bahay. Bitbit ang isang malaking bag na puno ng baking tools, apron at mga ingredients sa pinahandang mabuti buong buwan. Habang nasa loob ng bus, pinilit niyang kumalma. Nilabas niya ang kanyang earphones at pinatugtog ang paborito niyang playlist. Pumikit siya habang pinapakinggan ang malumanay na boses si Moira. Umaasang matutulungan siya nitong alisin ang kaba. Kayang-kaya mo to, Trina. Bulong niya sa sarili. Bawat pag-ikot ng gulong ng bus, tila mas lumalapit siya sa katuparan ng pangarap niya. Nangingiti siya habang iniisip kung paano siya nakarating sa puntong ito. 1 buwan na walang tigil na ensayo, puyat at pagod. Lahat ng yon para sa isang araw na ito. Makalipas ang halos 2 oras, bumaba siya sa tapat ng Sunrise Hotel. Napahinto siya at napatingala. Grabe, ang laki, bulong niya habang nilalakihan ang mga mata. Parang naglalakihan ang mga glass windows ng hotel. Makintab, kumikislap sa liwanag ng araw, mga gwardya at bellboy na naka-uniforme, palakad-lakad sa harap, handang tulungan ang kahit sinong guest. May mga dumadaang mamahaling kotse, ang daming taong palabas-pasok, karamihan naka-business attire. Ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya, parang gusto niyang umatras saglit, pero huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng umatras. Dito ko gustong makapagtrabaho. Bulong niya ulit, sabay hila sa maleta niya papasok ng hotel. Pagpasok niya sa loob, parang biglang naging ibang mundo. Malamig ang simoy ng aircon, mabango ang paligid, amoy vanilla at mamahaling pabango. Kumikislap ang mga chandelier sa kisame, halos hindi niya matigil ang paglingon sa paligid. Wow! Sambit niya, parang batang namamangha. Nakita niya may mga tao na nasa registration area. Naka-line up ang mga kalahok, lahat naka-uniform na chef jacket. May mga bitbit na kitchen tools, iba-iba ang kulay at disenyo. May ilan siyang nakilala agad. Mga nakalaban na niya sa mga maliliit na baking contest noon. Uy, Trina! Bati ng isang babae. Si Chef Lara yon, kakilala niya mula sa isang baking workshop dati. Sumali ka rin pala dito? Hi, Lara. Oo naman, sayang naman ang pagkakataon, sagot ni Trina. Ngumiti kahit nararamdaman pa rin ang kaba. Good luck sa atin sabi ni Lara. Good luck din, balik ni Trina. Pero karamihan ng tao sa paligid niya, hindi niya kakilala. May mga mestiza,
May mga lalaki na parang imported chefs galing ibang bansa. May matatanda, may kabataan. Lahat abala sa kani-kanilang gamit. May mga nag-uusap na sa English. Ang dami kong magiging kalaban, bulong ni Trina, medyo nangihina ang tuhod. Maya-maya, lumapit ang isang staff na naka-black suit at may hawak na mic. Good morning, chefs, sabi nito, nakangiti. Welcome to the Sunrise Baking Competition. Please proceed to the breakfast buffet first. We prepared something special for you. Contest will start in an hour. Parang biglang kumalam ang sikmura ni Trina. Napahawak siya sa tiyan. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako kumakain. Bulong niya. Sumama siya sa pila papunta sa buffet. Bumungad sa kanya ang mahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain. May croissant, ensaymada, pandesal, itlog, tapa, sausages, prutas at sari-saring kape at juice. Kumuha si Trina ng ensaymada, itlog at kaunting prutas. Humigop siya ng mainit na kape habang nakaupo sa isang round table. Hindi niya maiwasang pagmasdan ang mga tao sa paligid niya. Lahat seryoso. Mukhang mga bihasang chef na. Trina, relax. Sabi niya sa sarili. Kaya mo to. Pinikit niya sandali ang mga mata at inisip ang panaderya niya. Ang amoy ng bagong lutong tinapay, ang mga ngiti na suki niyang customer. Naalala niya si Jonah at ang suporta nito. Para sa panaderya, para sa pangarap. Bulong niya, nagpatuloy siya sa pagkain. Kahit medyo masikip ang dibdib sa kaba, may ngiti sa labi ni Trina. Alam niyang malapit na siyang lumaban para sa pinapangarap niyang Sunrise Hotel. At habang inuubos ang huling kagat ng ensaymada, ramdam niya ang buo niyang loob. Tapos na akong kumain, sabi niya sa sarili. Handa na ako. Matapos silang kumain, pinaakyat na sila ng staff sa isang malaking ballroom. Ang laki ng lugar, punong-puno na maliwanag na ilaw at may mga kamera sa iba't ibang sulok. Naririnig ni Trina ang ugong ng mga cameraman at mga crew na nagsisigawan ng instructions. Places, everyone! We go live in 5, 4, 3. Sigaw ng direktor na may hawak sa headset. Biglang bumukas ang ilaw na stage, tumugtog ang upbeat music. May lumabas na host na babae, naka-red cocktails dress at nakangiti habang nagsasalita. Magandang umaga, Philippines! Pugad dito, malakas ang boses. Welcome sa pinaka-aabangang Sunrise Hotel Baking Competition. Mapapanood nyo kami ngayon live sa TV. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang ibang contestants nagtatawanan at tila excited. Pero si Trina biglang kinabahan. TV? Live? Diyos ko, baka makita pa ako ni Josh. Bulong niya sa sarili. Hawak ang dibdib. Lumingon siya kay Chef Lara na katabi niya. Lara, live pala to? Akala ko recorded lang. Bulong ni Trina. Ngumiti si Lara. Siyempre, mas exciting pag live. Laban, Trina! Sabi nito, sabay tapik sa braso niya. Huminga ng malalim si Trina. Ramdam niyang malamig ang pawis niya sa batok. Okay, contestants! Sigaw ng host. Ngayong araw, 50 kayong maglalaban-laban, pero only 25 will advance sa next round. Nagpalakpakan ulit ang mga tao. Ang first challenge natin ay fruit carving, anunsyo ng host. Napakunot ang noo ni Trina. Fruit carving? Akala ko ba baking contest to? Bulong niya, halatang naguguluhan. Naninig siya ni Lara. Versatility test daw to, Pesh. Kahit sa hotel, hindi lang puro baking. Kailangan creative ka rin sa plating at presentation. Paliwanag ni Lara. Grabe, hindi ako masyadong bihasa rito. Sagot ni Trina, lumunok na mahigpit. Kayang-kaya mo yan, sabi ni Lara. Pero bago tayo mag-umpisa,
Nais ko lamang ipakilala ang nasa likod ng programang ito, ang may-ari ng Sunrise Hotel, ang susunod na magiging boss ng ating magiging kampiyon sa araw na ito. Please welcome CEO Joshua De La Fuerte. Anunsyo ng host, kaya naman nagpalakpakan ang lahat maliban na lang kay Trina na nakanganga at hindi makapaniwala sa nakikita. What the heck? Ang may-ari ng hotel na ito? Ay yung mokong na yon? Magandang umaga sa inyong lahat, contestant. Good luck sa inyo. And may the best man win. You know, ang kailangan ko dito sa hotel ko ay yung maaasahan. Hindi yung poproblemahin. So again, good luck. Huling turan niya habang nakatingin kay Trina na hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Biglang tinawag ng host ang mga contestant para pumwesto sa kanilang station, kaya napabalikwas si Trina. May nakahanda ng mesa bawat isa, puno ng iba't ibang prutas, pakwan, papaya, melon, pinya at marami pang iba. Okay, contestants, you have 1 hour to finish your fruit carving masterpiece. Timer starts now! Sigaw ng host. Tumunog ang malakas na buzzer. Sabay-sabay nagsimula ang mga kalahok. Suminghot ng malalim si Trina. Okay, kaya ko to. Para sa Sunrise Hotel, sabi niya sa sarili at isinawalang bahala na muna ang iniisip. Kumuha siya ng pakwan at sinimulan itong ukitan. Dahan-dahan niyang pinalabas ang disenyo ng bulaklak. Pawis na pawis siya habang tinititigan ang ginagawa. Sobrang focus. Maya-maya, napansin niyang parang may nakatingin sa kanya. Parang ramdam niya ang init ng tingin mula sa kung saan. Napalingon siya sa paligid. Nilibot niya ang ballroom gamit ang mga mata. Wala naman siyang nakitang nakatingin, maliban sa isang pares ng mata. Kay Josh. Ang weird. Bulong niya, sabay balik sa fruit carving niya. Patuloy siya sa paggawa hanggang tumunog ang timer. Time's up! Sigaw ng host. Nagpalakpakan ng audience. Inikot ng staff ang ballroom. Pinupuntahan ng bawat mesa para kuhanan ng video ang mga gawa ng contestant. Lumapit ang host sa gitna. Ngayong natapos na kayong lahat, our panel of judges will now deliberate. Blind judging po tayo. Hindi alam ng judges kung kaninong obra ang bawat isa. Ang mga pangalan ay nakakode sa ilalim ng mga obra ninyo. Paliwanag ng host. Nagbulungan ang mga contestant. Lahat kinakabahan. Blind judging? Tanong ni Trina kay Lara. Kaya pala hindi natin kilala yung judges? Oo, para fair daw, sagot ni Lara. Pero kahit blind judging, parang hindi mapakali si Trina. Ramdam niya na may kusinong nakamasid sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Lumipas ang halos kalahating oras. Bumalik ulit ang host. May hawak ng papel. Okay, contestants. Ang top 25 na papasok sa next round ay... Sigaw ng host. Natahimik ang buong ballroom. Chef number 12, Chef number 5, Chef number 20. Sunod-sunod na tinatawag ng host ang mga code numbers. Halos hindi makahinga si Trina. Parang may humihila sa sikmura niya habang nakikinig. Chef number 4, napatigil ang host, tsaka ngumiti. At ang susunod, Chef number 17. Napakunot ang noo ni Trina. Tinignan niya ang card na nakakabit sa uniforme niya. Chef number 17. Ako yun! Sigaw niya sa sarili, hindi makapaniwala. Napanganga si Lara. Trina, pasok ka! Congrats! Sigaw ni Lara sabay yakap sa kanya. Halos maiyak si Trina. Hindi ako makapaniwala, sabi niya. Nanginginig ang boses. Ngumiti ang host habang nakatingin kay Trina. Congratulations sa lahat ng top 25. Kayo ang maglalaban-laban sa susunod na round. Good luck, chefs, sabi ng host. Nagpalakpakan ng lahat. Kahit humahalo pa rin ang kaba sa dibdib niya, napatitig sa Trina sa mga ilaw ng ballroom. Para sa panaderya. Para kay Jonah.
para sa sarili ko. Bulong niya habang bumabalot sa kanya ang masiglang palakpakan. Matapos ipahayag ang top 25, hindi pa rin humuhupa ang ingay na ballroom. Kumakalat ang mga camera crew. Kuha ng footage ng contestant na either tuwang-tuwa o lutang na sa nerbiyos. Biglang bumalik sa stage ang host, dala ang mic at nakangiti na parang walang kapaguran. Chefs, congratulations sa mga nakapasok. Pero hindi pa tayo tapos doon. We now proceed to our semi-final round. Plate decorating. Sigaw niya, parang binuhusan ng malamig na tubig sa Trina. Plate decorating? Diyos ko! Bulong niya, halos mapakapit sa lamesa. Ngumiti si Chef Lara na nakatayo malapit sa kanya. Relax, Trina. Kaya mo yan. Artistic ka naman eh. Sabi nito, sabay tapik sa balikat niya. Umiling si Trina, hinahabol ang hininga. 30 minutes lang? Hindi biro yun, Lara. Diyos ko, parang napapanood ko lang sa MasterChef to. Sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa leeg. Ngumiti si Lara. Oh, edi perfect. Fan ka naman ng mga cooking shows. For sure na anticipate mo na to. Sabi ni Lara. Natawa si Trina kahit stress na stress. Actually, oo. Kaya kahit papaano nag-practice ako. Pero iba pa rin pag andito ka na. Feeling ko nanginginig kamay ko. Sagot niya, kinukusot ang mga daliri. Lumapit ang mga staff, dala ang trays ng mga simple dish components. May mga hiwa ng manok, strips ng gulay, sauce sa maliliit na bowl, at mga edible flowers. Bawat isa inilatag sa mesa ng mga contestants. Chefs, you have 30 minutes to transform this simple dish into a stunning plate presentation. Remember, presentation is everything. Sigaw ng host. Timer starts now! Tumunog ang buzzer. Agad kumilos si Trina. Kinuha niya ang maliit na brush at pinahid ang dark sauce sa plato. Pinili niya ang spiral design para eleganteng tignan. Dahan-dahan niyang inayos ang strips ng gulay. Pinaikot sa gitna ng meat. Nilagyan niya ng kaunting edible flowers sa gilid para may pop of color. Balance, symmetry. Hindi pwedeng sobrang dami. Bulong niya habang patuloy sa pag-aayos. Nilibot niya ang mata sa paligid. Ang ibang chefs, mas matatapang ang designs. May parang painting sa plato. May mga ginawang tower gamit ang veggies. Lalo siyang kinabahan, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Tiwala lang. Para kay Jonah. Para sa panaderya. Bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang minuto, halos tapos na siya. Tinitigan niya na mabuti ang ginawa. Simple pero elegant. Sakto lang ang dami. Hindi magulo. Napabuntong hininga siya. Okay na to. Sabi niya kahit alam niyang may kaba pa rin. Hindi nagtagal, muling tumunog ang buzzer. Time's up! Sigaw ng host. Lumapit ang staff. Isa-isang kinukuha ang mga plato. Lahat ng plates may sticker code sa ilalim para hindi alam ng judges kung kaninong gawa iyon. Chefs, please stay in your seats. The judges will now deliberate in the judges' room. Para po fair at walang dayaan, hiwalay ang judges sa inyo. Paliwanag ng host. Naupo ang mga contestant. Tahimik ang ballroom. Tanging maririnig ang pag-ubo ng ilan at mga malalalim na buntong hininga. Tumingin si Trina kay Lara. Ang bilis ng 30 minutes. Para akong binugbog. Sabi niya, nakahawak pa rin sa dibdib. Ngumiti si Lara. Tama ka. Sobrang bilis. Pero, ang ganda ng plate mo, Trina. Feeling ko makakapasok ka. Sabi ni Lara. Umiling si Trina. Pilit nang umingiti. Huwag mo akong paasahin ha. Hindi ko kakayanin ma-disappoint. Sabi niya. Tumawa si Lara. Hindi ko din kakayanin. Gusto ko kasama kita hanggang finals. Sagot nito. Lumipas ang halos 20 minutes na para kay Trina ay parang 2 oras.
Hindi siya mapakali. Kagat-kagat ang labi. Sumasayaw ang mga daliri niya sa ibabaw na mesa. Para nagmamasa ng imaginary dough. Hanggang sa bumalik na ang host, may hawak na papel. Alright, chefs, this is it. From 25 contestants, we're down to our top 5 who will proceed to the final baking round. Sigaw ng host. Tahimik ang buong ballroom. Ramdam ni Trina ang paghinga ng mga kasama niya. Chef number 20, Chef number 8, Chef number 3, Chef number 14. Sunod-sunod na binanggit ng host para may sumabog na bomba sa loob ni Trina. Wala na. Hindi na ako kasama. Bulong niya. Nanlalambot na ang tuhod pero biglang ngumiti ang host. At ang huli nating finalist, Chef Katrina Agoncillo. Napaatras si Trina para siyang tinamaan ng kidlat. Ha? Ako? Sigaw niya, halos hindi makapaniwala. Nagsigawan ng audience. Lumapit si Lara, sabay yakap na mahigpit. Trina, pasok ka! Sabi ko sa iyo eh! Sigaw ni Lara. Naiyak si Trina, pero nangingiti. Hindi ako makapaniwala. Diyos ko, thank you! Sambit niya, halos nauutal. Ngumiti ang host. Congratulations to our top 5. You have a 10-minute break. Then we proceed to our final round, the baking challenge. Sabi nito. Tumayo si Trina. Nanginginig pero punong-puno ng tapang. Hindi na ako uurong. Konting-konti na lang. Sunrise Hotel? Hintayin mo ko. Bulong niya. Lumapit sa kanya sina Lara at ang iba pang top 5 finalist. Uy Trina, ano plano mo sa final round? Tanong ng isang lalaki, mukhang foreigner na chef number 20. Napangiti sa Trina, kumindad. Secret muna, sagot niya sabay tawa. Pero good luck sa ating lahat. Nagtawa na silang 5. Nag-umpisa silang magkwentuhan, nagtatanong kung ano specialties nila, nagtatawanan kahit halatang kabado. May isa pang nagsabi, sana, kahit sino manalo, magkita-kita pa rin tayo sa industriya, sabi ng isa. Ngumiti si Trina. Tama, sobra kayo nakaka-inspire pero gusto ko ring manalo, sabi niya sabay taas ang kilay pabiro. Nagkatawa na silang lahat at sa gitna ng halakhakan, ramdam ni Trina na kahit anong mangyari, nalalapit na siya sa katuparan ng kanyang pangarap. Matapos ang 10 minutong pahinga, muling bumalik sa entablado ang host. Suot pa rin ang kumikislap na damit at may hawak na mic. Parang walang kapaguran, nakangiti ito habang tinatawag ang mga natitirang contestants. Chefs, please come forward. It's time for the final round, sigaw ng host. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan mula sa audience. Tumunog muli ang upbeat music at ang mga spotlights. Pumailaw ng mas maliwanag. Mabilis na lumapit si Trina, kasama ang 4 pang natitirang contestants, kabilang si Lara. Halos bumilis ang tibok ng puso ni Trina habang nararamdaman ang init ng mga ilaw at tingin ng mga kamera na nakafocus sa kanila. Chefs, this is it. You have 1 hour to create your signature cake. The cake that defines who you are as a baker, as a chef, and as a person. Paliwanag ng host, puno na sigla. Napalunok si Trina. Ramdam niya ang pagbibigat ng hangin sa paligid. Tumunog ang buzzer. Start now! Sigaw ng host. Agad kumilos si Trina. Tumakbo siya papunta sa painter section. Kumuha siya ng harina, butter, itlog, asukal, lemon at ilang bote ng vanilla at lemon zest. Habang bitbit niya ito pabalik sa kanya station, bigla siyang napatigil. California lemon pound cake. Bulong niya sa sarili.
Napatitig siya sa lemon na hawak niya at biglang kumirot ang dibdib niya. Naiisip niya ang nanay niya. Naalala niya kung paanong tinuruan siya nito noon sa maliit nilang kusina. Kung paanong bumabalot sa buong bahay ang amoy ng lemon at butter tuwing nagbe-bake sila. At kung paanong ilang buwan lang matapos yon, biglang nawala ang nanay niya at naiwan siyang may sugat sa puso. Huminga siya ng malalim. Ma, ikaw ang unang nagturo nito sa akin. Sana tulungan mo ako ngayon. Bulong niya habang pinipigil ang panginginig ng kamay. Mabilis niyang inayos ang mga sangkap. Binuksan niya ang mixer at inumpisahan ang paghahalo ng butter at sugar. Pakiramdam niya tumitigil ang mundo habang nakatuon siya sa ginagawa. Bawat pag-ikot ng whisk, naiisip niya ang nanay niya. Parang naririnig pa niya ang boses ito. Anak, huwag kang matakot. Dapat lagi mong ilagay ang puso mo sa ginagawa mo. Napatulo ang isang luha ni Trina habang patuloy sa paghalo, pero mabilis siyang pinunasan iyon. Hindi ako pwedeng huminto. Bulong niya. Nilibot niya ang mga mata. Kita niya si Lara, busy sa paggawa ng chocolate cake na may gold accents. Ang isa, gumagawa ng red velvet cake na mukhang sculpture. Ang isa pa, gumagawa ng multi-layered mango cake. Lahat magagara. Pero si Trina, hindi komplikado ang balak. Gusto niya simple, pero may lalim. Simplicity with elegance, sabi niya sa sarili, katulad ng tinuro ni Mama. Nang mailagay na niya ang lemon zest, naamoy agad niya ang matamis at maasim na halimuyak. Napapikit siya, halos maiyak, kasi parang bumalik siya sa bahay nila habang bata pa siya. Sinubo niya sa oven ang cake. 30 minutes na lang ang natitira. Habang naghihintay, inayos na niya ang frosting at mga pang-decoration. Pinili niya ang white frosting, slices ng lemon at kaunting edible flowers. Ayaw niya sobrang magulo. Gusto niya ipakita kung sino siya bilang tao. Simple, totoo at punong-puno ng pagmamahal. Nang tumunog ang timer, mabilis niyang inilabas ang cake mula sa oven. Ang bango. Umiikot ang halimuyak na lemon sa buong paligid niya. Napangiti siya kahit nangingilid ang luha. Perfect, bulong niya. Pinahiran niya ito ng manipis na white frosting. Maingat niyang inayos ang mga lemon slices sa ibabaw. Dinagdagan ng konting powdered sugar para magmukhang snow. Simple pero elegante. Sakto lang. Tumunog muli ang buzzer. Time's up! Sigaw ng host. Agad lumapit ang mga staff at isa-isang kinuha ang cakes. Lahat may sticker code sa ilalim. Blind tasting ulit ang mangyayari. Chefs, please remain in your seats habang tinetaste test ng judges ang mga cakes ninyo. Sabi ng host. Naupo si Trina sa gilid. Pakiramdam niya babagsak ang buong katawan niya. Nanginginig ang tuhod niya. Grabe, Trina, bulong ni Lara. Katabi niya. Ang bango ng cake mo. Feeling ko ikaw mananalo. Napangiti si Trina kahit nangingilit pa rin ang luha niya. Sana, Lara. Pero kahit mag-second ako, panalo na ako. Sagot niya, nanginginig ang boses. Tumawa si Lara. Alam mo, kahit sino manalo, proud ako sa iyo. Ang tapa mo, Trina. Salamat, Lara. Bulong niya. Lumipas ang 30 minutes. Tila isang siglo. Tumatakbo ang oras, pero parang hindi kumikilos. Napapikit si Trina. Nagdarasal na lang. Hanggang sa bumalik na ang host, may hawak na envelope. Ladies and gentlemen, the moment we all been waiting for. Here are the winners of the Sunrise Hotel Baking Competition. Sigaw ng host. Tumahimik ang buong ballroom. Third place goes to Chef number 8. Sigaw ng host. Lumapit ang isang babae. Halos umiiyak sa saya.
Second place goes to Chef's number 20. Lumapit ang lalaki. Humahagulhol na rin. Naiwan sina Trina at Lara sa gitna. Magkahawak sila ng kamay. Parehong nanginginig. Trina, proud ako sa'yo. Kahit anong mangyari. Sabi ni Lara, lumuluha na rin. Lara, kahit second ako, panalo na ako. Sagot ni Trina, nanginginig ang boses. Ngumiti ang host. And finally, our grand champion of the Sunrise Hotel Baking Competition is Katrina Agoncillo. Parang may sumabog na fireworks sa loob ni Trina. Hindi siya nakagalaw. Napatigin lang siya sa host habang lumalabo ang paningin niya sa luha. Ha? Ako? Ako? Sampit niya, halos hindi makapaniwala. Maya-maya, bumuhos na ang lahat ng emosyon. Napaluhod siya sa gitna ng stage. Itinakip ang kamay sa mukha habang umaagos ang luha niya. Ma, nanalo ako. Bulong niya, halos hindi marinig. At doon napahagulhol siya. Habang pumapalakpak at sumisigaw ang mga tao sa paligid, ramdam niya ang init ng mga ilaw, ang bigat ng kameras na nakafocus sa kanya. Pero higit sa lahat, ramdam niya ang init ng pangarap na ngayon sa wakas, natupad na. Hindi pa humuhupa ang ingay ng ballroom nang tuluyan nang lumapit ang host kay Trina. Hawak ang mic habang nakangiti ng malapad. Halos hindi pa rin makapaniwala si Trina na siya ang grand champion. Nangingilig pa rin ang luha niya habang pilit bumabati sa mga bumabati sa kanya. Trina, please stand up and come forward. Tawag ng host, may kasamang malakas sa palakpak mula sa audience. Nanginginig pa rin ang tuhod ni Trina nang tumayo siya. Nilapitan siya ng host at hinawakan sa balikat. And now, let's call in someone very special for our awarding ceremony. Please welcome Mr. Joshua Villaruel, owner of Sunrise Hotel. Nagtilian agad ang mga tao, lalo na ang mga babae. Parang sabay-sabay na napasinghap ang mga nasa ballroom nang pumasok si Josh mula sa gilid ng stage. Suot ang isang eleganteng black suit, mukhang amoy mahal na pabango at may ngiti sa lapi. Parang slow motion ang paglakad niya habang nakatingin kay Trina. Nanatili naman si Trina na nakatayo sa gitna, tila natigilan nang makita si Josh. Ramdam niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa kaba, inis, o halo ng kung ano-ano. Lumapit si Josh sa kanya. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Congratulations, Trina. Napatingin si Trina. Medyo mailap ang mga mata. Salamat, sagot niya. Maikli, pero mahinahon. Pinisil ni Josh ang bridge ng ilong niya. Halatang niilang. Trina, about sa nangyari noon, I want to say sorry. Hindi tama yung ginawa ko. I was rude and childish. Hindi mo deserve yun. Nanatiling tahimik si Trina, pero hindi niya iniiwas ang tingin kay Josh. Sana maging okay tayo. Alam kong dito ka na magtatrabaho sa hotel na to at ayokong may samaan tayo ng loob. I respect you, Trina. Not just as a baker, but as a person. Tumingin ng diretso si Trina sa mga mata ni Josh. Kita niya ang sincerity doon at kahit gusto niya maging matikas, unti-unti siyang lumambot. Okay na yun, Josh. Past is past. Pero sana, next time, huwag mo na ulitin yung ginawa mo. Hindi lahat ng tao kaya lunukin yung pride nila para lang patawarin ka. Sabi niya, matatag ang boses. Ngumiti si Josh halatang may nabunutan ng tinik. Promise, never again. May inabot si Josh na malaking bouquet ng yellow roses kay Trina. Nagulat siya pero tinanggap niya ito. Sabi nila, yellow roses for new beginnings. Sabi ni Josh, sabay kindat. Hindi napigilan ni Trina na mapangiti kahit pilit. Corny mo rin pala minsan, biro niya. Tumawa si Josh. Hindi ko naman laging pinapakita to.
Nagsimula na ang picture taking. Nasa gitna si Trina, hawak ang trophy, habang pumapalakpak ang audience. Humawak si Josh sa balikat niya habang nakangiti sa camera. Pero habang pinipindot ng photographer ang shutter, napansin ni Trina na hindi inaalis si Josh ang tingin sa kanya. Kahit nakaharap sila sa camera, parang tinititigan siya nito. Sa likod ng mga flash ng camera, bumalik sa isip ni Josh ang unang beses niyang makita si Trina. Yung araw na bumili siya ng tinapay sa panaderya nito, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kwento nila. Hindi niya rin inaasahan na isang simpleng baker ang magpaparamdam sa kanya ng ganitong kilig na hindi niya kayang ipaliwanag. Simula pa noon, gandang-ganda na siya kay Trina, pero hindi niya masabi dahil ayaw niyang isipin nitong gaya lang siya ng ibang lalaki na tumitingin lang sa panlabas. Kaya siguro naging masungit siya noon dahil hindi niya matanggap na hindi siya pinapansin ni Trina tulad ng iba. Natapos ang photo session, nagpaalam na ang lahat. Lumapit si Josh kay Trina bago ito bumaba na stage. Good luck, Chef Trina. I'm excited to see you work here. Ngumiti si Trina. Salamat po, Mr. Villaruel. Basta pala kita ngayon. Tawagin mo na lang akong Josh. Sagot nito sabay ngiti. Ngumiti rin si Trina at tuluyan ng bumaba na stage. Dala ang trophy at mga bulaklak. Ramdam niya ang bigat ng tropeyo, pero mas mabigat ang kasiyahan sa dibdib niya. Pagkarating ni Trina sa harap ng bahay, nakahawak siya sa trophy niya. Nakasuksok ang mga bulaklak na ibinibigay ni Josh sa kanyang braso. Hindi na niya napansin kung gaano siya kabigat. Pagpasok niya, napakunot siya ng noo. Bakit ang dilim? Bulong niya sa sarili. Tahimik ang buong bahay. Wala man lang ilaw na nakabukas. Dahan-dahan siya naglakad, papasok. Hawak ang doorknob. Jonah? Tawag niya. Nandyan ka ba? Walang sumagot, kaya binuksan niya ang ilaw. Pagkabukas ng pagbukas ng ilaw, biglang, Surprise! Sigaw ni Jonah, may kasamang malakas sa palakpak. Napatalon si Trina sa gulat. Ay, pusa ka! Jonah! Akala ko may multo! Sigaw niya sabay hampas kay Jonah sa braso. Nagtawanan si Jonah, halos matumba, kakatawa. Sorry na, gusto lang kita i-surprise, sabi ni Jonah. Napatitig si Trina sa paligid. May nakahain na pagkain sa mesa. May spaghetti, fried chicken, at maliit na cake na may nakasulat na, Congrats, Champion Trina. Napangiti si Trina. Unti-unting nawawala ang pagod niya. Jonah, ginawa mo pa talaga to? Sabi niya, medyo naiiyak. Siyempre naman. Best friend mo ko. Ano ka ba? Sagot ni Jonah, sabay yakap na mahigpit. Ang galing-galing mo kanina. Pinaproud mo ko. Sobra. Napayakap na rin si Trina. Salamat, Jonah. Sabi niya, mahina ang boses. Halika na, kumain na tayo. Yaya ni Jonah. Umupo sila sa mesa at nagsimula ng kumain. Napasarap ang kwentuhan nila. Habang kumakain, hindi na iwasan ni Jonah na itanong. Oh, kamusta naman yung awarding? Ang dami sigurong tao, no? Ngumiti si Trina. Medyo nahihiya. Masaya, Jonah. Tsaka, guess what? Doon ko ulit nakita si Josh. Napatigil si Jonah sa pagsubo. Si Josh? Yung lalaki na bumibili ng tinapay tapos dinurang tinapay mo dati? Halos pasigaw na tanong ni Jonah. Tumawa si Trina kahit na medyo namula ang pisngi. Siya nga. Pero nagsorry na siya. Sabi niya, childish daw siya noon. Ewan ko ba sa kanya? Nagtataray ang kilay ni Jonah. Nako, kung ako ikaw, pag-iisipan ko yung si Josh na yan. Sino ba kasi siya talaga? Nagbuntong hininga si Trina. Siya ang may-ari ng Sunrise Hotel. Doon na ako magtatrabaho. Nalaki ang mata ni Jonah. What? Oh my gosh!
Trina! Ang big time mo na! Sambay hapas kay Trina sa braso. Wait. So, magiging boss mo siya? Oo, mahinang sagot ni Trina. Napakunot ng noo si Jonah. Hay nako, mag-iingat ka. Baka ma-fall ka dyan. Napapikit si Trina sabay tawa. Loko ka talaga. Matapos silang kumain, tumayo si Trina. Ako na maghuhugas ang plato, Jonah. Ako na. Sure ka? Tanong ni Jonah. Oo naman, deserve mong magpahinga. Sagot ni Trina, sabay kinuha ang mga plato. Pagkatapos maghugas, dumiretso na si Trina sa kwarto niya. Isinara niya ang pinto at hinubad ang suot niyang formal dress. Pinalitan ng simpleng cotton na pajamas. Huminga siya ng malalim. Grabe ang araw na to. Bulong niya habang hinihiga ang trophy sa bedside table. Nahiga na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napaupo siya bigla. Tinignan niya ang phone. Unknown number. Sino to? Tanong niya sa sarili. Binuksan niya ang text. Hi Trina, nakauwi ka na ba? Josh! Nalaki ang mata ni Trina. Namula ang pisngi niya. Si Josh! Halos pasigaw niya sabi kahit mag-isa siya sa kwarto. Nag-isip siya kung re-replayan niya. Kagatlabi siya habang tinititigan ang screen. Replayan ko ba? O wag na? Ay nako, bulong niya. Sa huli, nag-type siya. Oo, kakauwi ko lang. Salamat sa flowers. Mabilis ang reply ni Josh. You're welcome. You really deserve to win. Hindi ko kayang hindi mag-message. Good night, chef. Napangiti sa Trina. Good night, boss. Hindi na nila napansin ang oras. Kwento rito, kwento roon. Minsan seryoso, minsan puro tawanan. Hanggang sa napatingin si Trina sa orasan. 3 a.m. na? Bulalas niya. Unti-unting bumibigat ang mga mata niya. Good night, Josh. Matutulog na ako. Salamat ulit. Huling reply ni Josh. Sleep well, Trina. Napabuntong hininga si Trina habang nakangiti. Ay, anong nangyayari sa buhay ko? Bulong niya. Dumapa siya sa kama, niyakap ang unan. Ilang segundo lang, nakatulog na siya. May ngiti pa rin sa lapi. Mainit pa ang hangin nang dumating si Trina sa gate ng bago niyang bahay. Bit-bit pa niya ang itim na maleta. Medyo mabigat dahil puno ng gamit mula sa 3 araw niyang business trip sa Cebu. Pagpasok niya, naamoy agad niya ang sariwang pintura ng bahay na bago lang niyang pinagawa. Napangiti siya habang sinusulyapan ang paligid. Puting pader, mga simpleng kortina at ilang paborito niyang halaman na nakahilera sa may bintana. Grabe, bahay ko na to. Bulong niya, halos hindi pa rin makapaniwala. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa Sunrise Hotel. Hindi naging madali. Ilang beses siyang napaiyak, na-stress at napagod. Pero sulit lahat. Lalo at ilang araw lang ang nakalipas mula nang ipatawag siya ni General Manager sa opisina. Katrina Agoncillo, congratulations! Effective next month. You're our new head chef. Naalala niya pa kung paano siya napaiyak noon sa tuwa. Sobrang tagal niyang pinangarap yon. Nang makarating siya sa kwarto, ibinagsak niya ang maleta sa gilid. Bumagsak siya sa kama. Nakatihaya, parang nanlalambot. Ang bigat ng katawan ko. Cebu, pagod ka ha, sabi niya habang napapapikit. Muntik na siya makatulog nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napadilat siya. Hinila niya ang phone mula sa bag at tinignan ko sino. Napangiti siya nang makita ang nakasave na pangalan. Babe calling. Tinapik niya agad ang green button. Hello? Sabi niya, medyo paus pa ang boses. Hi babe, malambing ang boses sa kabilang linya. Nasabay ka na? Ngumiti si Trina. Oo, kararating ko lang. Galing pa akong airport. Pagod ka ba? Tanong ni Josh. Kinda, sagot niya. Pero okay lang.
Well, sana may energy ka pa. Can I take you out for dinner tonight? Tanong ni Josh, may excitement sa boses. Napatawa si Trina. Josh, pagod nga ako. Please, gusto lang kita makita. I miss you. Sagot ni Josh, mas lambing pa. Natahimik sa Trina sandali. Kahit pagod siya, hindi niya rin maitatanggi na gusto niyang makita si Josh. Fine. Saan tayo? Tanong niya. Secret? Sagot ni Josh, natatawa. Pero susunduin kita in 30 minutes. Magbihis ka na. Grabe ka? Para hindi ka sanay na busy akong tao. Biro ni Trina. Busy ka na nga. Sige na. See you. Napailing si Trina nang bumaba ang tawag, pero hindi niya maitago ang ngiti. Mula noong naging sila ni Josh, maraming nagbago. Mas naging kalmado ang buhay niya kahit maraming trabaho. Bumangon siya mula sa kama, binuksan niya ang closet at kumuha ng simpleng dress. Color cream, manipis ang tela, pero elegante. Hindi masyadong revealing pero bumagay sa maputi niyang balat at slim na katawan. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Pwede na to? Sabi niya sa sarili. Naglagay siya ng light makeup, konting lipstick at inayos ang buhok sa simpleng loose waves. Hindi naman siya sobrang maarte, pero gusto niyang presentable siya kapag kasama si Josh. Maya-maya, narinig niya ang doorbell. Napatigil siya at kinabahan kahit wala namang dahilan. Si Josh na to, bulong niya. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang pinto. Pagbukas niya, pumungad sa kanya si Josh. Gwapo ito, suot ang light blue polo shirt, black slacks at white rubber shoes. Parang bumango ang paligid bigla. Nasa kamay nito ang isang maliit na bouquet ng white roses. Hi babe, bati ni Josh, nakangiti. Hi, sagot ni Trina, namumula ang pisngi. Ano na naman to? Flowers na naman? Syempre, para sa head chef ng Sunrise Hotel. Sagot ni Josh, sabay abot ng bulaklak. Natawa si Trina. Corny mo talaga. Huwag kang ganyan. Baka bawiin ko pa yan. Biro ni Josh. Tumawa si Trina. Tinanggap niya ang bulaklak at naamoy ito. Ang bango? Ang ganda mo. Biglang sabi ni Josh, seryoso ang muka. Napayuko si Trina. Tigilan mo nga ako. Hala, nahiya pa. Pangaasar ni Joshua. Hinawakan ni Josh ang kamay niya. Ready ka na? Ready na. Sagot niya kahit may konting kaba. At magkasabay silang lumabas ang gate. Si Josh nakahawak sa likod ni Trina, parang bantay. Sumakay sila sa kotse ni Josh at agad itong pinaandar. Habang umaandar ang sasakyan, nakatingin si Josh kay Trina, parang hindi magsasawa. Ngumiti si Trina at napabuntong hininga. Hay buhay, bulong niya at tuluyan na silang nakaalis. Bitbit ang saya at bagong kwento na uusbong sa pagitan nila. Pagkabukas ng pinto ng kotse, inalalayan ni Josh si Trina pababa. Pinagmasdan niya ang paligid habang papasok sila sa restaurant. Napataas ang kilay ni Trina. Josh, parang ang tahimik naman dito. Tanong niya habang palinga-linga. Ngumiti lang si Josh. Basta, sumunod ka lang. Pumasok sila sa loob at lalo pang nagtakang muli si Trina nang mapansin niyang walang ibang tao. Wala kahit isang customer o waiter na naglalakad, maliban sa soft lights na nakatutok sa corridor. Madilim ang kabuuan ng restaurant. Bakit parang tayo lang? Tanong ni Trina, may halong kaba at pagtataka. Wala. Rented ko lang to tonight. Sagot ni Josh, casual ang tono. Napabugan ng hangin si Trina. Grabe ka talaga, Josh. Ang OA mo minsan. Pero kahit kunwari siya nagrereklamo, hindi niya maitatago ang kilig. Ramdam niya ang kakaibang pakulo ni Josh. Nang makarating sila sa gitna ng dining hall, biglang bumukas ang mga ilaw sa paligid nila. Fairy lights, warm bulbs, at ilang maliliit na spotlight na kulay gold at soft white. Nagliwanag ang buong lugar at tila biglang naging parang eksena sa pelikula.
Napasinghap si Trina. Josh? Ano to? Mahina niyang tanong. Bumaling siya sa dingding sa harapan niya at halos mabitawan niya ang maliit na clutch bag na hawak. Nakasabit doon, gawa sa mga eleganteng silver letters, ang mga salitang, "Will you marry me?" Nanlaki ang mga mata ni Trina. Napakapit siya sa dibdib niya, parang nabibingi siya sa bilis ng tibok ng puso niya. Josh, bulong niya, nanginginig ang boses. Bigla naman tumugtog ang violin music mula sa likuran. Lumingon si Trina at nakita niya ang isang violinist. Nakasuot ng itim na taksido, nakangiti habang tumutugtog ng mellow na melody. Mas lalo pang bumigat ang dibdib niya sa damdamin. Pagbalik ng tingin ni Trina sa harap niya, nakita niya nakaluhod na si Josh. May hawak itong maliit na pulang box. Josh! My gosh! Bulong niya habang natuluan na ng luha ang pisngi niya. Malalim na huminga si Josh bago nagsalita. Trina, sabi ni Josh, mahinahon pero nanginginig din ang boses. Naalala mo ba kung paano tayo nagkakilala? Napatawa si Trina kahit umiiyak. Paano ko makakalimutan? Dinura mo yung tinapay ko. Nagtawa na sila pareho, pero seryoso ulit ang mukha ni Josh. Simula noong araw na iyon, hindi ko na talaga natanggal sa isip ko yung mukha mo. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ikaw yung babaeng hindi ko mabaliw-baliw. Hindi ka natakot sabihan ako ng mali. Hindi ka tulad ng iba. Huminga siya ng malalim. Trina, alam kong hindi naging madali ang simula natin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko nare-realize na gusto kita makasama. Hindi lang bilang girlfriend, kundi habang buhay. Lalong lumakas ang iyak ni Trina. Babe, pulong niya. Tuluyang binuksan ni Josh ang maliit na box. Lumiwanag ang singsing na naroon. Isang simpleng white gold ring na may maliit na diamond sa gitna. I seen you at your best and at your worst. Sa panaderya, sa hotel, sa mga araw na pagod ka. And I love every part of you. Tuloy ni Josh. Hinawakan ni Josh ang kamay ni Trina. Katrina Agoncillo, will you marry me? Hindi makasagot agad si Trina. Tulo lang ng tulo ang luha niya. Pinikit niya ang mga mata. Huminga ng malalim at ngumiti ng pagkalapad-lapad. Oo, Josh. Oo. Sagot niya, halos pasigaw. Tumayo agad si Josh. Nangingiti. Kinuha niya ang singsing at maingat na isinuksok sa daliri ni Trina. Kumistap ito sa ilalim ng mga ilaw. Pagkasuot niya, hindi na nakatiis si Josh. Hinila niya si Trina palapit, niyakap na mahigpit. At walang pasabing inilapit ang labi niya sa mga labi ni Trina. Mainit, malambot, at puno ng emosyon ang halik. Parang tumigil ang buong mundo sa paligid nila. At habang tumutugtog pa rin ang violin sa background, naglapat ang kanilang mga lapi at naghalo ang mga luha at ngiti sa mukha ni Trina. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.